Sa mga kapatid, nandito na muli tayo sa ating Morning Revival Preview. At syempre, ang schedule natin ngayon ay Week 3, Day 5. Amen. So, magbasa na tayo. Genesis 43:14. And may the all-sufficient God grant you mercy before the men. So, yung Diyos dito tinawag na all-sufficient God. Ang Diyos na sapat. No? Ang Diyos na sapat sa lahat ng bagay. Ang Diyos na ito ay naggagawad ng awa. So, ang ganda nito. Ibig sabihin, lahat kaya niyang tugunan. No? At itong Diyos na ito ay puno ng awa sa atin. Kaya, amen. Ang Diyos ng pagpapala ito. 48:15-16. And he blessed Joseph and said, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walk, the God who has shepherded me all my life to this day, the angel who has redeemed me from all evil, bless the boys. Amen. So ang Diyos ni Jacob, tinawag niya na ang Diyos ng kanyang ama na si Abraham at Isaac. Kasi ang kanyang ama ay si Isaac, yung lolo niya ay si Abraham. So ito yung mga ninuno niya na lumakad sa Diyos. Kaya yan ang Diyos din niya. Tapos sinabi niya na ito rin ang Diyos na nagpastor sa kanya sa buong buhay niya hanggang sa araw na yaon. Kaya ang Diyos na ito ay Diyos na nagpapastol. At sinabi naman niya, ang anghel na tumubo sa kanya mula sa mga kasamaan. Kaya 3 description ang binigay niya sa Diyos niya. Ang Diyos ng kanyang ama na si Abraham at Isaac. Ang Diyos na nagpastol sa kanya. At ang Diyos na tumubo sa kanya, sa lahat ng kasamaan. Kaya isang Diyos lang ito, pero merong 3 description na binanggit siya. So, pwede natin sabihin, ito ang Tres Unong Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu, na siyang Diyos ni Abraham. So, magbasa na ako. Jacob's history must also become our biography. So kay Jacob, history to. Sa atin, biography natin. Na ang ibig sabihin, kung anong nangyari, anong mga dinaanan niya, yan ay magiging kasaysayan din natin. Sapagkat, kung hindi natin naging kasaysayan, ang kasaysayan ni Jacob, ibig sabihin nun, hindi tayo na-transforma. Si Jacob ay may kasaysayan na nagpapakita paano siya na-transforma. At yung kasaysayan na yun ay nauulit sa atin ngayon. Sapagkat ang goal natin ay pareho. Okay, Jacob. Yan ay ang ma-transforma. We must believe that everything in our daily life is under God's sovereign hand. Everything that happened to Jacob was for his transformation and maturity. In order to be transformed, Jacob had to be pressed into the situation that gave him no choice except to undergo a change. No choice. Sovereign ng Panginoon Kaya tayo ay walang magagawa. Wala tayong magagawa. Lahat ng kanyang pagsasaayos ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan bilang isang soberanong isa. So, yun ang sinasabi sa atin dito. At lahat ng pinagdaanan ni Jacob ay para sa kanyang transformation at maturity. Kaya, no choice. Kailangan pagdaanan natin ang mga bagay na ito. Na ito ay nagdala ng totoong pagbabago sa buhay ni Jacob. At magdadala rin ng totoong pagbabago sa buhay natin. Kaya, wala tayong magagawa dyan. Amen. Amen.
God will sovereignly use persons, things, and events to empty us of everything that has filled us and to take away every preoccupation so that we may have an increased capacity to be filled with God. Amen. So, ang linaw. Sabi niya, ang Diyos na soberano. Gagamitin niya lahat ng bagay. Mga tao. Okay? Mga pangyayari. At anong gagawin dyan? Para tayo ay basyuhin mula sa mga bagay na pumupuno sa atin, mga preoccupation, yung mga kinababaliwan natin. Aalisin niya yan. Aalisin niya yan. Para ano? Upang sa ganon, kapag naalis na lahat ng mga bagay na pinagtutuunan natin na hindi ang Diyos mismo, ang mangyayari niyan, tayo ay magiging bukas. Ito ay lilikha ng kapasidad para sa Diyos upang puspusin tayo. So, yun. Kaya, ang gawain ng Diyos, sinasabi nga sa English ay, to strip us, hubaran tayo. Ang ibig sabihin ng hubaran, alisin lahat ng sagabal. Alisin lahat ng mga bagay na nag-ookupa sa atin. Alisin ang mga bagay na pumupuno sa atin. Upang sa ganon tayo ay maging bukas at magkaroon ng kapasidad para sa pagpupuno ng Diyos. At syempre, yan ang paraan para tayo ay ma-transforma tungo sa pagkagulang. Amen. Amen. Okay na sila ako. So today's reading na. From Jacob's experience, we see that everything that happened to us is under God's sovereignty for our transformation and maturity. Nothing is accidental. God's eternal purpose can only be accomplished through our transformation and maturity. So this is a must. Walang ibang daan. Tangi lamang sa pamamagitan ng transformation at maturity, maisasagawa ng Diyos ang kanyang walang hanggang layunin sa atin. Kung hindi tayo matatransforma, mature, hindi niya maisasagawa ang kanyang walang hanggang layunin. Kaya para sa ating maturity, para sa ating transformation, lahat ng bagay sinasagawa niya sa buhay natin. Ang Espiritu ay gumagawa sa loob, ang Espiritu ay gumagawa sa ating labas, sa ating kapaligiran. At sinasabi rito, lahat plinano na ng Diyos. Walang accidental. No? Kasi itong mundo sinasabi, ay, naku, na disgrasya. Ay, na-accident. Para sa karamihan, yung mga accidental ay hindi naiiwasan ng mga pangyayari. No? Pero sa atin, walang ganyan. Lahat ay sinagawa ng Panginoon. Maski yung mukhang aksidente, actually, pinayagan ng Panginoon na mangyari yan. Sinagawa yan ng Espiritu. Kaya hindi talaga aksidente yan. Nothing is accidental. No, kaya wag tayo manisi. Ako, kaya ako nahulog dahil pabaya ako. Kailangan mag-ingat ka rin. Sabagat hindi ka mag-ingat, yan ay sasamantalahin ni Satanas para gumawa ng mga damages sa buhay natin. Pero anumang ingat mo, nadadapa ka pa rin. Sabagat yan ay pagsasaayos ng Espiritu. Kaya wala tayong laban dyan. Kailangan sumuko tayo sa Panginoon. Kailangan nating magpasupil sa Espiritu. In his early days, Jacob always trusted in his own skill and ability. However, after the dealings in the last stage, his trust was no longer in himself, but in God. Jacob had come to know God's mercy. In his experiences through all his life, he eventually realized that it was God's mercy, not his skill and ability, that had counted in his
situation. O, ganyan din naman tayo. Alam niyo kasi si Jacob, nung bata pa siya, sobrang maabilidad din naman siya, matalino, at madiskarte. Matalino at madiskarte. Kaya tiwala siya sa sarili niya na kaya niyang umiral, no, sa kanyang pamumuhay. Pero eventually, nung matagal na, nagkaroon siya ng pagkatanto na dapat wag na siyang pagtiwala sa kanyang sarili, kundi ang kanyang pagkatiwalaan ay ang Diyos lamang. Ayan, matututuhan mo yan. Na wag na magtiwala sa ating sarili, kundi ang Diyos lamang. No? At ito ay natutuhan niya sa kanyang mga karanasan. No? At na pagtanto niya, lahat ng nangyari sa buhay niya ay sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Kaya, yung mga sinasabi nating mga nangyari sa buhay natin, lahat ng ito ay dahil sa kaawaan ng Diyos. Kaawaan ng Diyos. Halimbawa, palagi ko nga sinasabi salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, nasa buhay eklesiya pa ako. Marami mga kapatid na nawala. Na hindi naman nila inaasahan na mawawala sila. Pero palagi kong sinasabi, sa awa ito ng Panginoon. Kung tutusin, pwede mo nga sabihin, buhay ka pa ngayon. Dahil sa awa ng Panginoon. Hindi dahil sa mga supplements na kinakain mo araw-araw, maingat na maingat ka. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi ko naman sinasabi masama yan. Pero, lahat ng bagay ay nasa kaawaan ng Diyos. Kaya, unang-una, sinasabi dito, ang Diyos natin ay ang sumasapat na isa. Ang Diyos natin ay puno ng awa. At ang Diyos natin ay soberano. So, pag naisip mo yung mga ganyang katangian ng Diyos, anong gagawin mo? Susuko ka na lang, hindi ka na magmamatigas. At ano pa, magtitiwala ka sa Kanya. At ano pa, papasalamatan mo siya sa Kanyang awa. At ito ang mga karanasan ni Jacob. And he had also learned that this merciful God is all sufficient, not only almighty to meet his needs in every kind of situation. Hence Jacob said to his sons, "May the all-sufficient God grant you mercy before the men." Now his trust and rest are altogether in the mercy of his all-sufficient God. No longer in himself, in his ability, here we see a man who has been fully transformed for maturity. So yun yung sign ng maturity. Kapag ang isang tao ay nag-i-struggle pa, nagtitiwala sa kanyang sarili, iniisip niya magaling siya, iniisip niyang marami siyang ability, at siyempre yung mga bagay na ganyang attitude, and nagsasanhi na tayo ay maging palalo. No, subalit ang Diyos, kaya niya tayong baguhin. No, gagawa siya sa ating kapaligiran. No, at hanggang sa paggawa niya, magkakaroon tayo ng pagkatanto, no, na ang Diyos lang ang isang pinanggagalingan ng lahat ng ating pangangailangan. Ito ay hindi ayon sa ating mga kakayahang gawin, kundi ito ay ayon, no, sa kaawaan ng Diyos. At kung tayo ay dumaan sa mga situation na ito, matatanto mo, no, siya lang ang dapat nating pagkatiwalaan. No, at tayo ay umaasa sa kanyang patuloy na kaawaan. At nakikilala natin siya hindi lang, no, isang soberanong Diyos, kundi isang Diyos, no, na sapat, all sufficient, sapat na tustusan ang lahat ng ating pangangailangan. So, yan yung mga senyales
ng isang tao ay na-transforma at na-mature. So wala na siyang bagabag sa loob niya. Kasi yung bagabag, alam niyo pinanggagalingan yan? Yan ay isang palatandaan na kulang ka sa gulang, kaya ka nababagabag. Hindi mo nakikilala ang Diyos, kaya ikaw ay punong-puno ng alalahanin. No? Hindi mo siya napagkakatiwalaan, kaya punong-puno ka ng takot. No? Pero kung dumating ang panahon, dumaan ka sa kamay ng Diyos. Maraming karanasan, no, na kung saan nakilala mo siya, bumaba ka na. Ngayon, hindi ka na natataranta sa buhay mo. No, alam mo, merong isa, no, na nagmamahal sa iyo. Merong isang nagmamalasakit sa iyo. At itong isang ito, siya ang sapat sa lahat ng bagay. At itong isang ito ay ang Diyos na may kaawaan sa atin. So dahil dyan, wala na. Wala na. Di ba? Matured ka na. At na-transforma ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Amen. Amen. When Jacob went to Egypt, he did not engage in any activity for himself. This also is a manifestation of his maturity. He was fully satisfied and rested absolutely in God's sovereignty. He did not depend upon his own endeavors. From his experience through the years, he had come to know that his destiny was in the hands of God, not in his own hands. Amen. So gusto kong magsalita dito. No, ang ganda ng sinasabi niya. No, ito ay isa pang kakayagan kung paano ka-matured si Abraham. Nung dumating na siya sa Egypt, kasi pumunta sila doon, wala na silang makain. So pumunta sila sa Egypt. Siyempre, pag pumunta ka sa Egypt, yan ay bagong lupa, bagong lugar. No, kung sa lugar mo, wala ka na makain, hindi mo rin alam kung may magpapakain sa iyo dyan. Pero kalmado siya. Kalmado. Hindi siya nag-isip, anong gagawin ko rito? Anong pwede kong gawin? No? Anong trabaho ang pwede kong gawin? So kung maalala nyo, nung kabataan niya, napaka-agresibo niya. Pinaglingkuran niya si Laban. Agresibo. Nag-alaga siya ng mga hayop. Agresibo siya. Di ba? Gusto niya mapangasawa si Rachel? Naku, agresibo siya. Lahat ginawa niya. So yan si Jacob noon. Ngayon, pumunta siya sa Egypt. So, wala siya inisip na anong pagkakakitaan dito. Pagkakakitaan. Madalas ganyan tayo eh. Di ba? Ang unang pumapasok sa isip natin, anong pagkakakitaan dito? Anong pwedeng gawin? Lilingon-lingon ka. Anong pwedeng inegosyo rito? Si Jacob nung dumating sa Egypt, walang ganyang konsepto. Sapagkat nakikilala na niya na ang kanyang Diyos ay sumasapat na isa. At ang kanyang Diyos ay punong-puno ng kaawaan sa kanya. Ibig sabihin, nandyan ang Diyos niya para i-bless siya. Kaya gusto kong part na ito. Yang attitude ni Jacob na hindi siya nataranta, maturity yan. Ibig sabihin, maturity. Amen. Kaya yun yung araw na hindi na siya nagtitiwala sa kanyang kamay. Isang supplanting hands. No, kundi nilagay na niya yung kanyang sarili sa kamay ng Diyos. Amen. Amen. So, as Jacob was about to bless the two sons of Joseph, he spoke of God as the one who had shepherded him all his life long.
Jacob's word in 48:15 and 16 is a reference to the triune God. So, yung binasa natin kanina to. So, ito ay tumutukoy sa tres unong Diyos. Here we see the triune God in Jacob's experience, not in doctrine. Here we see a threefold mention of God. The God before whom Abraham and Isaac walked. The God who shepherded Jacob his whole life long. And the angel who delivered him from evil. So yan yung Diyos ni Jacob na binanggit doon sa verse na binasa natin kanina, na kung saan sinasabi rito, involved dito yung triune God. Kaya tatlong description ang binigay niya sa kanyang Diyos. Di ba? Yung una, yung Diyos na kung saan lumakad ang kanyang mga ama na sina Abraham at Isaac. So yan ay tumutukoy sa Diyos na Ama. At sinabi rin niya, yung Diyos na nagpastol sa kanya sa buong kapanahunan ng kanyang buhay. Ayan ay ang anak at yung Espiritu. Okay. Sorry. Okay. So yung Diyos na nagpastol kay Jacob sa kanyang buong buhay. So yan ang anak. Okay. At yung anghel, tama ba to? Okay. Na nagligtas sa kanya mula sa mga evil. I think yan yung son. Okay, so tingnan natin yung definition. The God before whom Abraham and Isaac walked must be the Father. So yun yung una, Father. The God who shepherded his whole life must be the Spirit. So Spirit yung nagpastol sa kanya. So yun namang angel na tumubos sa kanya, nagligtas sa kanya sa mga masasamang bagay, ay yun yung Son. So yung Son pala ay angel. Tama naman. Sa Biblia, madalas tinatawag ang Panginoon na Angel of Jehovah. Amen. This is the triune God in Jacob's experience. Amen. So, kumusta tayo? Ano ang ating karanasan sa tres unong Diyos? Sa Ama, Anak, at Espiritu. So, sinasabi natin na ang isa na nag-transforma sa atin ay ang tres unong Diyos. No, ang karanasan natin sa iba't ibang aspekto ay nagpapatunay na ang ating Diyos ay tres unong Diyos. Tres unong Diyos. At madalas ito ay nararanasan natin sa Lord's Table Meeting. Di ba? So sa simula ng Lord's Table Meeting, pinupuri natin ang anak, no? At binabanggit natin ang Espiritu. At pagkatapos ng bread breaking, sinasamba natin yung Ama. Amen. Now we come to the strongest sign of Jacob's maturity, his blessing of others. So ito yung pinakamatinding senyales na si Jacob ay na-mature. So pakinggan natin to. So dito pinakikita yung talagang maturity niya na naihayag. Kanina yung sinasabi natin ay yung mga manifestation ng kanyang maturity. Di ba? Katulad ng hindi na siya gumawa. At binanggit niya ang tres unong Diyos. Pero ito naman ang pinakamalakas kasi ito ay involve ang experience. So basahin natin, babasahin ko. Now we come to the strongest sign of Jacob's maturity, his blessing of others. So ang strongest sign ng maturity natin ay kung kaya nating mag-bless ng tao. Nagbe-bless ba kayo? Then you are matured. Kailangan kaya mo mag-bless ng tao. Meron kang sapat na buhay para idaloy sa kanila. Then matured ka na. So yan yung ibig sabihin ng maturity. At yan ang pinakamalaking senyales na ikaw ay matured. So, basahin ko. Amen. So, the first thing Jacob did after arriving in Egypt was to bless Pharaoh. So, kaya niya i-bless si Pharaoh. Amen.
Although Pharaoh was the highest person on earth, he was under Jacob's blessing hand. According to Hebrews 7:7, the lesser is blessed by the greater. Thus the fact that Jacob blessed Pharaoh was a proof that he was greater than Pharaoh. Yung blines niya, si Pharaoh. So si Pharaoh kasi ay ang hari ng Egypt noong panahon na yon. Yung Pharaoh. Pharaoh ng Egypt yan. So siya yung hari. Siya yung pinakamataas. No? Ang ranggo niya, okay, ay ang pinakamataas na ranggo sa buong Egypt. Pero ito, pakinggan nyo. Nung na-meet niya si Jacob, walang sabi-sabi, blines siya ni Jacob. Madalas kasi sa Old Testament, yung mga blessing, yun yung laying of hands. Sipin mo yung kamay mo, ipagpatong mo doon sa pinakamataas na tao sa Egypt. Diba? Blines niya. At binabanggit sa atin sa Hebrews na yung mga mas maliliit, less greater, okay, konti ang kanilang kadakilaan, ay pinagpapala ng mas dakila kaysa sa kanila. Nang ibig sabihin, kapag ang isang tao, blines niya yung isang tao, mas dakila siya doon sa tao na yun. Na nagpapakita dito, si Jacob ay mas mataas pa sa pinakamataas na tao. Mas dakila pa siya kaysa sa pinakamataas na tao sa Ehipto noong panahon na yun. So yan yung nangyari kasi blines niya si Pharaoh. Okay. Amen. After Jacob had been ushered into Pharaoh's presence, he did not speak to him in a polite, political way. He stretched forth his hand and blessed him. This is absolutely different from human culture and religion. As Jacob was leaving Pharaoh's presence, he blessed him again. So, 2 beses pala niyang bless si Pharaoh. Nung una sila magtagpo, wala siya mga sinabi na, oh, Pharaoh, ikaw ang pinakahari, dakila, o kagalang-galang ka, o yumukod siya kay Pharaoh. Hindi niya ginawa yun. Wala siya sinabi. Bless niya si Pharaoh. At pagkatapos niyang umalis, no, hindi siya nagpasalamat o bless niya ulit. Blessing upon blessing. Talagang matured. No, ang kanyang buhay ay nag-uumapaw. Ang kanyang buhay ay naidadaloy sa tao ng panahon na yun. No, yan yung maturity. At pinakamalakas, okay, na pagpapahiwatig na siya ay talagang mature. Sabagat sabihin mo na isang tao, oh, mature na ako. Talaga lang. So, hindi na sinasabi yan. Malalaman mo yan. Pag na-meet mo ang isang tao, kaya kanyang i-bless. Kaya kanyang ipag-pray. Kaya niya magdala ng liwanag sa buhay mo. Di ba? Kaya niyang tustusan. Okay, ng kasaganaan, ng espiritu, ang iyong sisidlan. Di ba? So, yung mga blending brother, nako, pag nasumpungan natin yan, mabibless tayo dyan. Meron silang daloy. Si Brother Lee, ganyan, na-meet ko siya. Nakasarap, nakasabay kong kumain nung araw. Brother Lee. So, watchman niya, hindi ko nakita. As a witness, Lee, ramdam mo talaga. Nag-uumapaw siya. Kaya nga, sabi nila, nung huling panahon ni Brother Lee, medyo mahina na siya, nasa wheelchair siya. No, at mga, so alam nila na hindi na siya tatagal. Pero ang daming kapatid ang nagsasabi, puntahan natin si Brother Lee. Makinig lang tayo sa kanya. No, sapagkat siya ay matured. Nang ibig sabihin, makinig ka lang sa kanya. Makakatanggap ka ng pagpapala. Mararamdaman mo may blessing. So, yun yung sinasabi nila. No? Nadinig ko yun. Amen. So, tuloy ko yung pagbabasa. Amen. Blessing is the outflow of life. So, what is blessing? Blessing is the
flow of life. Para magkaroon ng outflow, kailangan merong overflowing life. Pag wala kang overflowing life, saan ka kukuha ng outflow? Okay, so blessing is the outflow of life. The overflow of God through someone's maturity in life. No? Mula sa isang tao na nagkaroon ng maturity, aapaw ang buhay ng Diyos. No? Para magdala ng blessing, ng pagpapala. Amen. So in order to bless others, we must be filled to the brim with life so that life overflows in them. Praise the Lord. No, para tayo maging mature, kailangan yung buhay umabot sa brim. Hindi lang sa brim, magkaroon ng overflow of life. No, upang ang buhay na ito ay dumaloy sa mga tao. So ang blessing ngayon, lalo sa panahon ng bagong tipan, ay blessing of life. Amen. So ito yung binanggit sa Psalms 133 na sinasabi yung blessing dyan ay blessing of life. Una-una pinakita siya langis na umaagos. No? At pagkatapos yung langis na yan, ay naging hamog. At pagkatapos sinabi niya na ito ang blessing of life. No? So ang blessing ngayon sa New Testament ay blessing of life. No, na kadalasan nagmumula siya sa mga kapatid natin na merong maturity. Amen. At sabagat sila ay naabot nila ang kanilang maturity, meron silang life to bless people. Yan ang blessing of life. Amen. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang aming pangangailangan. Kailangan namin ma-transforma. Kailangan namin ng maturity in life. Panginoon, upang sa pamamagitan nito, maisagawa mo ang iyong walang hanggan layunin tungo sa amin. Masalamat din, Panginoon, sa kwento ni Jacob. Kung paano mo siya transforma, paano mo siya dinala sa kagulangan dahil sa maraming paggawa ng Espiritu sa kanyang buhay. Panginoon, nakikita namin na ito rin ang gawain na sinasagawa mo sa amin sa kapanahunan ito. Upang nawa maabot namin ang wastong kagulangan at kami rin, Panginoon, ay maging mga pagpapala sa mga tao sa paligid namin. Salamat, Panginoon. Amen.